Alright, welcome back po sa ating channel, and for today's vlog ay pag-uusapan naman natin yung procedure paano po ba i-withdraw ang ating earnings from MetaMask papunta naman sa ating Coins.ph wallet. Okay, so again, bakit natin ginagawa to? Kasi para marami tayong options. So from MetaMask, pwede nyo po i-withdraw ang inyong funds papuntang Binance, papuntang OKX, papuntang Bitget, papuntang Gcrypto, papuntang coins. Okay? So, ibig sabihin, marami kang way para makuha po ang iyong commission or earnings from MetaMask. At ang good news, you can withdraw anytime. Hindi yun po kailangan maghintay ng 30 days, 60 days, or 90 days para lang makuha ang inyong earnings. So, ito po, sundan nyo lang po yung steps para for future reference at ituro din po natin sa ating mga members para marami pong matuto. So, first thing first, kailangan makuha natin yung ating wallet address, syempre sa coins, kasi doon po natin ipapasa. So first thing first, login muna ako sa aking coins wallet. Okay. Mula sa portfolio, click on receive. Okay. Then nakita niyo po yan, deposit crypto to your wallet. Then hanapin po natin si Tether USDT. At of course, ang ating pong network ay Tron. So again, pag kay coins, Tron tayo. Ayan, kung nakita niyo po, naglabas na po si Tron ng kanyang wallet address. So dyan po natin ilalagay or i-deposit ang ating earnings. So just simply click on copy or share. So ayan po, kinopy po natin yan. So at this time, since nakopy na natin, maglalagin naman tayo sa ating I'm sorry, nandun na pala. Okay, wait lang. Sa ating MetaMask account, of course. Okay. Ayan. There you go. So, ayan, may promotion po tayo. Gold Coin Ranking Grand Prize. So, sa mga masisipag dyan, no, nasa sali. Samantalahin niyo po ito. Ang ganda ng promo na ito. So, ayan po. Sa saan ba tayo pupunta pag tayo po ay mag-withdraw? Siyempre, doon po tayo mag-withdraw sa Mine page. Ayan. So, sa Mine page, tandaan niyo po guys, ito, konting tutorial lang. Yung electronic wallet po, yan po yung pumapasok sa account mo. So, ibig sabihin, pag bibili ka ng USDT, papunta sa iyong account, whether if it's from Coins, Gcrypto, or Binance, papasok po yan sa electronic wallet. At anything na nasa electronic wallet po ay hindi po pwedeng i-withdraw. Yan po ay magagamit lamang sa pag-purchase ng package. Okay? Kaya mag-ingat po sa nagpapasa ng mga wallet address. Make sure ang ipapasa nating wallet address ay wallet address ng mga bagong sasali kung ikaw ay nag-encode. Now, so saan po tayo mag-withdraw? Dito po sa flexible wallet. So nakita niyo may laman siyang 2,317. So ito po yung demo purposes pero this is an actual withdrawal. So i-click po natin yung withdraw. Tapos dito natin ilalagay yung wallet address ni Coins. Tapos ilalagay po natin yung amount. So this time siguro withdrawing ko lang is 1,300. Okay? Para may tira pa tayo kasi gagawa pa po ako ng demo para sa ibang withdrawals naman. Then this time, i-click mo lang po confirm withdrawal. So ilalagay naman po natin dito ang ating funding password or ang ating 6-digit password for transaction. Ayan, kung napansin niyo po, currently available, naging 1,080 na lang. Sana po napunta. Now, by the way, meron po tayong processing fee, 1 USDT. At meron po tayong tax. Ang tax po ay nagbabari depende sa withdrawable amount or the amount withdrawn. So, pag 10 to 100 USDT, that's 8% tax. 100 to 500, that's 5% tax. 500 to 1,000, that's 1%. While if it's 1,000 and above, it will be tax exempted. Okay? Kaya kung napansin nyo po, naku, dapat pala dinagdagan ko ng 1. Okay. So, punta na po tayo para mo malamang pending. Ayan po, nakikita nyo po, processing. Pag nakita nyo na po yan na completed, ibig sabihin po, na-process na yan at naipasa na po sa kung saang wallet mo man siya ipinadala. Okay? So, after 48 hours, i-check naman natin ngayon kung completed na ba or pumasok na ba yung ating withdrawal sa ating Coins wallet. So, first thing first, titingnan natin yung status ng ating withdrawal kay MetaMask. So, login muna ako kay MetaMask. Then, paano mo malalaman kung pumasok na? So, first, click on Flexible Wallet. Then, after that, click on Withdraw. Check mo ngayon yung withdrawal history. At yan po, makita ninyo yung last na
na winidraw natin, which is 1,300 USDT, ay completed na. So dahil completed na, ibig sabihin yan, pumasok na po yan sa ating Coins wallet. So let's confirm that. So punta naman po tayo sa ating Coins wallet. At ipapakita ko sa inyo yung proseso, paano po siya i-process. Ayan, so nakalagin na tayo. Ayan po. Mukhang may pumasok na, may nakita akong amount. Pero para masiguro mo kung talagang galing yan sa withdrawal mo, punta po tayo sa portfolio. Tapos hahanapin natin. Ayan po, makita ninyo under Tether USDT, meron pong pumasok na 72,916 pesos and 42 cents or 1,301 USDT. So, para ma-check mo yan, just click on Tether USDT. So, andyan po yung details, no? So, again, ang pumasok is 72,916 pesos. Yan po yung value ng 1,301 USDT pag ibinenta na natin siya into peso. So, tatandaan nyo, from MetaMax, yan po ay naka-crypto pa ng USDT. Papasok sa iyong USDT account dito sa Coins. Ang tanong, Coach Hans, paano ko naman siya mako-convert into peso para mapakinabangan ko? So, ganito lang po. Pindutin nyo lang po yung buy and sell. Ayan. Tapos, pindutin nyo po yung sell. Ayan. So, dyan sa sell, tatanungin ka kung magkano yung ibibenta mo na USDT at babayaran nila in peso. So, pindutin natin yung max. Ayan. Nakalagay, 1,301.08. At ang kapalit po niyan is 72,138.31. So, importante po na ma-sell mo yung USDT kasi, again, ang pumasok sa CoinsPH mo ay in a form of cryptocurrency. So, kailangan i-sell mo siya para ma-exchange or mapalitan ni Coins yung crypto na USDT into peso para mapunta sa inyong peso account. So, isi-sell natin po. Ayan. So, sabi dito, you're about to convert 1,301.08 USDT to 72,119 pesos and 4 cents. So, refresh lang natin. Then, confirm sale. Ayan. So, sabi sale successful. So, ibig sabihin, nasa account balance mo na. Ibig sabihin, nasa peso na siya. So, pag nasa peso na siya, check natin ha. Portfolio. Ayan po. So, yung nakikita niyo po ngayon yan, that's already in peso. So, dahil po naka-peso sa inyo yan or naka-transfer na po sa account nyo, malaya ka nang gawin kung ano gusto mo. Pwede mo i-transfer sa GCash mo, pwede mo pambayad sa bill, pwede mo ilipat sa Maya account mo, sa GoTime account mo. Kung ano mang digital wallet meron ka, pwede na yan kasi that's already in peso. Okay? So, I hope po nakatulong sa inyo itong procedure na ginawa natin para maunawaan ninyo gaano ba kadali mag-withdraw from MetaMax papuntang Coins wallet. At patuloy po kayong sumubaybay kasi mas marami pa po tayong gagawing tutorial gamit naman yung ibang mga crypto wallets. Okay? So maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay and God bless you always.